Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nagsasayaw sa gitna ng dance floor ang bagong kasal ulit na sina Rafael at Cassandra. Habang pumapailang lang sa ere, ang kantang This I Promise You. Lahat ng taong naroroon ay masaya para sa dalawa. Lahat ng tauhan sa buong hasyenda ay imbitado, pati lahat ng kaibigan ni Carlos. Isang malaking selebrasyon talaga ang naganap na hindi mapaniwalaan ni Cassandra na si Almira ang nag-ayos ng lahat ng iyon. Naniniwala ka na ngayon na mahal kita? Abe kung hindi pa, magpapakasal ulit tayo sa susunod na buwan. Biro naman ni Rafael na ikinatawa naman ni Cassandra ng bahagya. Palibhasa si Papa ang gumastos ng lahat ng ito at si Almira ang naging abala. Nagyayabang ka pa ngayon ano? Ikinawit niya ng tuluyan ang mga braso niya sa leeg ng asawa. I love you so much, Mrs. Rafael Sullivan. Okay lang ba sa'yo na madalas na rin tayong uuwi dito? Tiyak na babahan na naman ang luha sa mga mata ng Papa kapag umalis tayo. Of course, Rafael. Kahit ikaw, nakikita ko ang kakaibang kislap sa mga mata mo kapag nandito ka. At alam kong napakahalaga sa'yo ng lupang ito. At lahat ng taong naririto ay napakahalaga para sa'yo. Plano ko magtayo ng winery dito. Kung pwede magtanim ng ubas, gusto ko ring pag-aralan. Mas marami tayong mabibigyan ng trabaho. Gawin mo kung ano ang makakasaya sa puso mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Pero bago ko gawin yon, bubuntisin muna kita. Bulong naman ni Rafael na sinadya pang ilapat ang dila sa tenga niya. Isang maharot na tawa naman ang pinakawalan niya. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Ladies and gentlemen, nagsalita naman ang host na pumigil sa pag-uusap nila ni Rafael. Pinabalik muna sila sa upuan. Oras na ho para magbigay ng mensahe ang mga taong mahalaga sa ating newlywed couple. First, we would like to call Mr. Carlos Sullivan. Nagpalakpakan naman ang lahat nang tumayo ang matanda. Pagkatapos ay tahimik na namayani dahil nagsimula na magpunas ng panyo sa gilid ng mga mata nito. Para kay Rafael, masayang masaya ako para sa iyo anak. Sa wakas, natagpuan mo na rin ang napakaganda mong asawa na magbibigay sa iyo ng kakaibang meaning ng buhay. Iba kasi talaga kapag nagmahal ka at minamahal ka, hindi ba? And thank you for that, Papa. Singit naman ni Rafael na naluluha rin. You have chosen my wife. Higit sa kaanong pamang kayamanan ang iiwan mo sa amin ni Albert. Si Cassandra ang pinakamahalagang ibinigay mo sa akin. I will always be grateful for being your son. Tumango naman si Carlos at bahagyang ngumiti rito. Pero mas gumaralgal ang tinig na masalita muli ito. I always want you to be happy. Bata ka pa lang. Hinangaan na kita. Ikaw ang taong hindi marunong magdamot. Laging tumatanaw ng utang na loob. I couldn't count how many times you have shown your unconditional love for me. Mas madalas na hindi. Pinagbibigyan mo lang si Albert. Kasi alam mo na kapag nag-aaway kayo, higit ako nasasaktan. At gusto kong magpasalamat sa iyo anak. Tinulungan mo akong maging ama sa kapatid mo sa mga panahong hindi ko alam kung paano dahil magkaiba kami ng mga pananaw. At napakaswerte ko dahil ikaw ay naging anak ko. Kung bibigyan ulit ako ng pagkakataon na ulitin ang nakaraan, sisikapin kong maging mabuting ama sa'yo. Minsan sa pakiramdam ko, hindi ko yun naipakita sa'yo. Of course you did, Papa. Lumapit sila ni Rafael kay Carlos
at mahigpit na yumakap sa ama. Lahat din yata ng tao roon ay nagpapahid din ng luha dahil sa madamdaming mensahe naman ni Carlos. And to you, Cassandra, thank you for accepting my proposal to be my son's wife. Sa kabila ng wala namang singsing at hindi ako lumhod sa harapan mo, tinanggap mo si Rafael bilang maging asawa mo. Ano man ang dahilan, alam kong hindi ang mama mo ang dahilan. Hindi ba? Dahil alam kong nakikita mo ang tunay na katangian ni Rafael. Napakagwapo, napaka-charming, at mahirap tanggihan. Kahit palaging salubong ang mga kilay niya. Sandaling nagtawanan naman ang lahat habang siya naman ay tumatango at naluluha pa rin. Ikaw ho ang totoong dahilan, Papa. Hindi ako nagkaroon ng ama simula bata pa ako. Kaya't kahit ang masungit na to ang pakakasalan ko, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kasi gusto kong magkaroon ng ama na katulad ninyo. Biro rin naman niya na muling nagtawanan ang lahat. Mahalin mo lang ang anak ko. Wala na akong mahihiling pang iba. Hindi ho kayo magre-request ng mga apo? Kumunot naman ang noo ni Rafael. Responsibilidad mo bilang anak ko. Nabigyan ako ng mga apo, Rafael. Abay, naunahan ka pa ni Albert at Almira. Ayon nga sa kasabihan naming matatanda, hindi mo na kailangang paluguran ako sa mabuti kong nagawa bilang iyong ama. Bigyan mo lang ako ng apo, bayad ka na. Double time, Rafael. Biro naman ni Albert na nasa likod lang ng ama kanina pa. Nauna pa ako magbayad sa iyo, ikaw ang panganay. Nawala ang pagiging emosyonal kahit ng mga bisita dahil sa biruan ng tatlo. Nang si Albert na anaatasang magbigay ng mensahe, ay muling tumahimik ang lahat. Unang-una, congratulations Rafael and Cassandra. Masayang masaya ako para sa inyong dalawa. Sandali itong tumigil at binalikan ang nakaraan ng magkapatid. Noong mga bata pa kami ni Rafael, wala yatang bagay na hindi namin pinagtalunan. Siguro kasi nga laging nasa isip ko karibal ko siya kay Papa. Ibinigay ko na yata lahat ng sakit ng kalooban sa kanya. Pero wala siyang ginawa kung hindi intindihin ako. Pinagbigyan at pinagsawalang kibo na lang lahat ng bagay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng pasensya sa lahat ng iyon. Bahagyang gumiti naman si Albert, pero iniiwas ang mga mata sa karamihan ng taong nakikinig. Marahil ay hindi nito gustong masira ang konsentrasyon sa mensaheng gustong iparating sa kapatid. I was trying to compete with him, and yet I always fail. Totoo ang kasabihan, you cannot put a good man down. You are so good to everyone, Rafael. Everyone here testified to do that. Kaya deserve mo ang kaligayahang tinatamasa mo ngayon sa piling ni Cassandra. She is a good woman with the purest heart. You deserve each other. I love you both. Yumakap na si Albert kay Rafael at sa ilang sandali ay naging mas emosyonal ang dalawa. Narinig pa niya ang mahinang winika ni Rafael sa kapatid. I love you too, bro. You deserve to be happy too. Sa ilang sandali ay tahimik ang lahat dahil sa nasaksihang paglalahad ng mga damdamin. Nahagip ng mga mata niya si Almira sa dulo ng pasilyo na kanina pa hindi lumalapit kay Albert. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman niya ngayon, nalulungkot siya para sa dalawa. Nalaman kasi niya kay Almira na sa Amerika nito balak manganak. May posibilidad na hindi na ito umuwi kung totoong may namamagitan kay Albert at sa sekretarya nito ngayon. Muling bumalik ang kasiyahan sa bulwagan na napuno ng tawanan at masayang kwentuhan. Isinasayaw din siya ni Carlos at ni Albert pero mabilis din siyang kinukuha kaagad ni Rafael dahil aalis na daw sila para sa isang exciting na honeymoon. Mula sa mansyon ay inihatid sila ng driver sa dalampasigan. Saan tayo pupunta? Tanong niya habang nakatitig sa yate na nasa dagat ngayon at naghihintay. Mula sa araw na ito,
Magkasama nating panunuorin ang sunrise at ang sunset. Mrs. Sullivan, handa ka na ba sa ating pinaka-exciting, earth-shattering honeymoon in our own islands? Isang malutong na tawa naman ang pinakawalan niya, na alanganing tumango rito. Nagulat siya nang bigla siyang buhatin ni Rafael at lumakad sa daungan patungo sa yate. "Helicopter, here we come!" Bulong sa kanya ni Rafael na nagdulot ng maraming paru-paro sa tiyan niya. Pagsampa nila sa yate ay pinaandar kaagad ni Rafael, habang siya naman ay nasa harap nito at pareho sila nakahawak sa steering wheel. Bumaba ng labi nito sa batok niya at ang isang kamay ay humapit naman sa tiyan niya. "Baka naman hindi tayo makarating sa isla niyan." Tiyak na hindi nga. Giniharap naman siya ni Rafael, saka inangkin ang mga labi niya na mapusok. "Gusto ko makarating tayo sa isla, Rafael. Excited na ako marating yon." Gusto niyang pigilan sa Rafael sa paghalik sa kanya dahil hindi pa naman sila nakakalayo sa asyenda. Baka may ilan pang trabahador na makakita sa kanila. "Hindi ka na yata excited sa mga halik ko ngayon, sweetheart." Tila naman nagtatampong wika nito na ibinalik ang mga kamay sa steering wheel at ang mga mata naman sa malawak na karagatan. Sa kabila niyon ay hindi siya pinapakawalan ni Rafael sa mga bisig nito. "Binigyan mo naman ng ibang kahulugan. Siyempre excited din ako sa pagsasaluhan natin doon." "Nagbibiro lang ako, sweetheart. Excited din ako makita mo na ang treehouse na ipinagawa ko sa iyo." "Treehouse?" Manghani ang tanong rito. Lalo tuloy siyang na-excite na marating ang isla. Mamamalagi tayo doon ng 1 linggo. Gusto ko komportable ka." Isang malutong na tawa naman ang pinakawala ni Cassandra. "May meeting ka kaya kay Mr. Salvador? 3 araw mula ngayon, Rafael. Kilala kita. Hindi mo gustong masira ang reputasyon mo sa ganong bagay." "Ay yes. Kay bilis ng araw kapag nandito tayo sa asyenda. Paubos na pala ang 1 linggong bakasyon natin." Umarap naman siya kay Rafael, saka inayos ang kuwelyo ng polo nito. "Alam kong mabigat sa loob mo ang lisanin muli ang lugar na ito. Gusto mo bang i-give up na ang distilleria?" "No. Mabilis naman itong umiling. Nagsisimula pa lang tayo. Susuko na ako kaagad. Pwede naman tayong bumalik dito anumang oras natin gustuhin, hindi ba? Pero ang distilleria, atin yun. Palalaguin natin yun para sa magiging anak natin." "Pero kalahati ng lupain ng Hacienda Sullivan ay pag-aari mo rin, Rafael." "Mas marami, mas maganda. Ika nga." Nakangiting wika naman nito. "At natya-challenge na rin ako sa pag-aasikaso sa distilleria. Pakiramdam ko'y kayang-kaya kong mapagtagumpayan iyon. Kawawa rin naman ang mga taong mawawala ng trabaho kapag sumuko tayo." "Sigurado ka ba talaga, Rafael?" "Oo naman. Hanggat nandito ka sa tabi ko, hindi na ako mangungulila kailanman." Humalik si Rafael sa ulo niya, saka nagpatuloy sa paglalayag. Ilang minuto lang ang hinintay niya, ay natanaw na niya ang isla at ang sinasabi nitong treehouse. "At talagang pinagkagastusan mo ang treehouse na yan?" Hindi siya makapaniwala dahil ang inaasam niyang isang simpleng treehouse lang, yun nakasya lang sa 1 o 2 tao. Habang papalapit, ay lalo siyang humahanga rito. May balkonahe pa ito at salamin ang buong harap nito na nakatanaw sa karagatan. Kasinlaki na yata ito ng apartment nila sa Maynila na tinutuluyan ng mama niya ngayon habang tuluyan nagpapagaling. Kapag nalipat na sila sa townhouse na binili ni Rafael, ay makakasama na niyang muli ang mama niya. "Huwag mo na akong kagalitan dyan dahil hindi naman ako gumastos ng milyon. Karamihan ng materyales ay galing din naman sa asyenda dahil maraming puno ng mahogany sa atin." "Hindi ka na natapos magbigay ng sorpresa sa akin, Rafael. Hindi ko na alam kung paano magpapasalamat sa Diyos dahil ikaw ang pinili niya maging asawa ko. At nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil ikaw ang naging asawa ko. Mahal na mahal kita, Cassandra. At mahal na mahal rin kita, Rafael. Alam mo bang hinahanap ko ang Rafael na una ko nakilala noon? Yung lalaking palaging galit at walang modo." Isang tawa naman ang pinakawalan nito. "Namimiss mo ang dating ako?"
Siyempre, pero iniisip ko pa rin kung ano ang pinakain ko sa'yo para bumait ka naman ng ganyan sa akin. Yumuko ito at humalik sa batok niya. Saka naglandas ang kamay nito sa pagitan ng hita niya. Ito, nakatawang wika naman ito. Dahil dyan, kaya ako bumait sa'yo. Isang maharot na tawa naman ang pinakawalan niya. Pero napigil ka agad nang ipasok naman ni Rafael ang kamay sa ilalim ng tong niya. Dahil sa maiksing white off-shoulder wedding dress na si Almira pa ang pumili niyon. Bagay daw kasi sa kanya ang ganoong kasuotan. Rafael, pinagparti naman ni Rafael ang hita niya. Saka pinaglandas ang daliri sa pagkababae niya. Iniharap niya ang mukha para salubungin ang mga halik nito. Ang isang kamay naman ni Rafael ay dumadama sa dibdib niya. Hinugot sandali ni Rafael ang kamay para buksan ang zipper ng wedding dress niya. Habang hinahalikan siya sa likod, bumaba pa ang mga labi nito hanggang masumpungan ang pisngi ng pang-upo niya. Napaliyad naman siya ng damhin ni Rafael ang kasilanan niya habang dinidilaan ang bawat madaanan ng pang-upo niya. Inaalis naman ni Rafael ang vest at puting polo kaya humarap siya para damhin ng kamay niya ang matipuno nitong dibdib. Bakit hindi ka mag-apply bilang modelo sa magazine? Tiyak na pagkakaguluhan ka ng mga babae. Gusto mo ba yon? Ang pagkaguluhan ako ng iba, gayong pag-aari mo na ako? Marahan namang umiling si Cassandra. Tiyak na hindi niya gugustuhin may ibang babae na magnanasa sa katawan ni Rafael. Sa kanya lang ang asawa niya. I don't share what is mine. And so I thought. Pinaglandas niya ang dila sa dibdib nito. Napaungol naman si Rafael. Ang isang kamay naman niya ay nilaro ang kabila. Ilang sandali niyang pinagnasa ang sarili doon hanggang bumaba ang mga labi niya. Tuluyang hinubad ni Rafael ang saplot. Saka iginiya siya sa dashboard ng yate kung saan ito isinandal ang sarili. Nakatayo ang matigas nitong pagkalalaki na naghihintay lang sa mga labi niya.